there was one time I had to ask a payment for a car. Na ang sabi sa akin nung wife, umiiyak siya. Sabi niya, why do I have to pay for the car that just killed my husband? We have relationships with different people here that goes beyond work. Parang si Ate Eloy, si Ate Pepper, mag-best friend. Si Earl, si Edge, mag-ex. Yung mga ganun ba? Actually, gusto ko naman po yung role na yun kasi aside sa pagiging spiya, nakaka-chismis ka pa. Yun talaga yung, yung core ko, yung may chismis, ganun. So, yun po. Medyo kami nagsa-psychoanalyze din kami. Ano ba ang trauma ng batang to? Ano ba yung kailangan nating i-heal na trauma? Gusto ko lang i-comment yung Bisya kasi yung mga example nyo, laging ang babait. Kaya alam kong hindi nyo siya binasa. Sorry. So, ayun po. Next slide na po tayo. Baka Baka iba na masabi ko. Kasi hindi madali yun. Sige, go. Next slide. Nasaan na yung slide? Next slide. Pose as a friend, work as a spy. Guys, ito yung... Pangarap ko talaga makita yung slide. Pangarap ko lang Nasaan yung pero slide? hindi ko sure. Isi-share ko pa lang po. Sabi ko lang talaga yun. Sinabi ko, para kiligin kayo. Siguro, Edge, mas madadalian ka mag-present kung naka-share screen ka. Yan po, naka-share screen. Law 13. Law 14. Ayan. Grabe Tapos naman. Wala nang redemption tong law na to. Walang redemption to. Oh. So, bakit duling si Erwan? Oh, this law. Basahin ko lang po para sa mga hindi pa nakapagbasa yung summary niya. Kasi para maintindihan natin, kasi naman ang title, Pose as a Friend, Work as a Spy. This law speaks to the power of strategic observation and rapport. By cultivating genuine connections, you encourage others to reveal valuable information and insights. This isn't about deception for its own sake, but about understanding underlying motivations and potential vulnerabilities, allowing you to anticipate moves and shape your strategy effectively. Nung binasa ko po tong part na to, ang naisip ko parang madali to sa atin kasi marami tayong chika. Parang ano lang. Kung machika kang person, ganyan. No. So, malalaman mo yung mga kwento, ganyan. May mga maritas moments, ganyan. So, ayun yung pumasok sa isip ko. Ang question dito, have you ever had communication problem or escalations with your client or team members? How do you think would Law 14 apply to in that situation? Pero before tayo mag-proceed dyan, ano po muna yung pagkakaintindihan nyo muna sa Law 14? Pose as a friend, work as a spy. Gusto ko po yung input ni Ma'am... Inaano ko pa yung espionage eh. Anong espionage? Ma'am Ja. Ma'am Ja, meron ka bang input dito? Sino? Ako lang. Binasa mo ba, Edge? Binasa ko din eh. Kaso, naisip ko, chismis ang una kong naisip eh. Chismis? yung mga people na marunong madaling share ng chismis, ganun. Ang daming tao dyan, no? Tanong ka sa kanila. Sige. Go at... Mabilis naman ako kausap. Go, Ate Pep. Meron ka bang idea dito? Kasi mukhang namumblema ka din sa book, sa chapter number 14. Actually, wala akong maisip Di ba? na sagot. Siguro in a different point of view, na parang in terms of communication, kasi nasanay ako so I started my role, or my job, my career, as ang tawag dito, collections agent ng credit card. So imagine yung yung anger ng bawat taong tinatawagan ko. So from that time pa lang, I already know how to de-escalate. Kasi yun yung trinain sa akin.
in the escalation. Like, there was one time I had to ask a payment for a car na ang sabi sa akin nung wife, umiiyak siya. Sabi niya, why do I have to pay for the car that just killed my husband? So, yun yung isa sa mga training ground para sa akin na i-de-escalate Ano ba nangyari doon? yung... Ano na? Anong nangyari? Nagpakamatay dahil sa or ano? Hindi, siguro, na-accident dun sa kotse na sinasakyan niya. Eh, parang 30 days na sa JP Morgan kasi. For the Ah. card. Car. So, parang 30 days na, kailangan na silang singilin, hindi pa siya nagbabayad. So, yun pala, kaya ayaw niyang bayaran kasi sinisisi niya yung kotse. So, yun yung mga moments na, una sa call ko na, alam mo yung inisip ko, shit, paano ko sasagutan to? Ganyan. So, you get to learn how to respond to those kind of situation na parang hindi siya humanly possible na mag-a-appeal ka ba ng sadness or business as usual pa rin ba tayo? So, you really have to learn how to draw the line wherein meron kang empathy pero at the same time, professional ka pa din. So, ayun. I don't know kung nasagot ko ba yung question. Ate Pep, ako rin, di ko rin alam kasi till now kung nasagot mo yung question. Pero, ang ganda po nang na-share nyo. May input naman po kayo maganda. So, thank you. Balik mo nga yung question. Side ko ulit. Parang hindi related, Ate Pepper. Sorry parang hindi related. Kasi- yung question niya. Pero maganda naman. I agree. Ang Pero tanong hindi kasi related niya yung is, question. yung problem sa communication. Yung Mali- escalate Tama ba? with Si Ate Pepper, may kulang lang. Kaya pinapabalik yung question eh. Balik mo yung question. Babalik po natin yung question. Tama po sa Ate Pepper. escalation Wala level now. Kasi Oo. may mga conversation na may escalate eh. Diba? Level. Like, there was one time na may kino-coach naman ako na ahente. Ito naman, wala na talaga ako nagagawa. Ang difference is, nasa in-person kami. Tapos nagwala siya dun sa floor na hindi naiintindihan ng company na to yung issue ko. Ganyan. Tapos wala siya dun. Tapos nag-walk out siya. So, at that time, hindi ko naman na-de-escalate. So, yun naman, I think ito yung isa naging problem is yung communication. Dahil may emotion. So, in terms of posing as a friend, ang hirap kasi niya kapag yung ganong situation na nilalatag mo sa ahente na ito, pang-5 mo na to, matatanggal ka na kapag isa ka pang may issue, ganyan. Ito, I think, mga pinagdaanan to nila Ate Jano na mag-handle ng termination ng person, 'di ba? Yes, So, ayan yung yes. mga actually ito yung mga inaaral ko pa din. Kasi I had a conversation with another HR na sabi ko sa kanya, paano mo binigay yung termination ng isang agent natin? Sabi ko ganyan. Tapos talagang sinabi niya na it takes endurance to be able to learn to de-escalate and communicate something bad. Endurance and practice. Yun yung share niya sa akin. So, it's still, I think for me, practice pa din. Pina-practice. Work in progress. Ako po, meron din po akong i-share. Siguro, thank you sa pag-reshare nito, Edge. Pero looking at Law 14, I think we apply this in VC in a way na kasi we have relationships with different people here that goes beyond work. Parang si Ate Eloy, si Ate Pepper, mag-best friend. Si Earl, si Edge, mag-ex. Yung mga ganun ba? Sa mag-ex. Kinuwan ko na i-video. Kambal daw sila sabi sa live. Ay, sorry. Yung pala, magkapatid. Mali. Magkapatid. Kambal sa uma. Magkamukha Ganon. sila. Oo. So, alam mo yun, parang in a way, with Law 14, what I understand or how I understand the chapter is parang how we set boundaries na we are friends outside VC, pero at the same time, we have to remember na we're also colleagues.
kapag nasa VC tayo na we set our boundaries na parang I think siguro yung best example na naisip ko is yung relationship na meron si Ate Pepper at si Ate Eloy at si Earl at si Edge na parang may certain level of familiarity kayo, yes, because you are friends. Pero at the same time, may boundary pre na you would still respect and acknowledge na, okay, workmate ako, or teammate ako, or subordinate ako ngayon, or leader ako ngayon, na parang something na we don't talk about, but we recognize. Na parang, we still treasure the relationship that we have for these people. Pero at the same time, we aim na we benefit from the work that we do here sa VC. Parang ganun. Ewan ko kung yun. Pero parang ganun. Mali ko. Bala kayo dyan. Gusto Ako niyo na naman yan, extension? ang pumasok sa akin sa law 14 ay... Kasi 'di ba, alam niyo naman guys, 'di ba na nagta-touch point tayo, syempre tumatambay din tayo together sa Discord. Yes. Nakikinig yung management, nakikinig yung mga tao sa lahat ng sinasabi natin. So, sa akin kasi, we take cues from those conversations. Doon kami kumukuha ng cues kung ano yung nangyayari. Kaya, meron rin kaming idea kapag baka may problema sa bahay, baka may problema sa client, or there's something wrong. Kaya minsan kailangan namin mag-schedule ng touch point para mas maintindihan namin. So hindi siya really espionage or hindi siya talaga pag-i-spy sa inyo, but more of we have to understand your side. Kasi kapag nag-escalate si client, yung side pa lang niya yung alam namin. Hindi pa namin alam yung side nyo. So hindi namin kayo mapapag-meet halfway with knowing just one side. So yun lang naman. So, for me, for conflict resolution, nagagamit natin tong Law 14. Yes. Kasi, inaano natin siya. We try to understand both sides as much as we can. Hindi lang si client, hindi lang si team member. Basta naman, patanggol-tanggol. Yan. Nag-raise hand po si Akin si CJ. Sorry, hindi ko pa kasi nabasa yung yung book itself. Pero may naisip lang ako na example nung sa Law 14. Parang based dun sa pinakitang slide. Yung dating work ko kasi as a CSM, parang ang kasi namin is really to build trusted relationship with the clients. Pero at the same time, kahit gaano ka-close with the client, you use that opportunity also to check anong mga potential opportunities na possible na hindi pa natin nakikita that could open or lead to additional parang additional services that you could offer later on. So parang you gain the visibility and you gain the trust of that person na hindi naman siya sa parang just for you to really get more information, pero nagkakaroon ka rin kasi ng insight, ng intel kapag ka nakikipag-usap ka dun sa mga tao, and you get to to think forward na okay, sige, parang kailangan nila ng ganito, we could already plan ahead na ay kailangan nila ng additional headcount, may gantong services kami, I could talk to the team na nag-offer ng gantong support, and then magpa-prepare na ako ng proposal para at least kung ready na kami to submit one. So yung mga ganun lang, yun yung naiisip ko na application. Kasi siya parang just really making sure na you're also building yung connection, pero at the same time strategic ka rin in a way. Kasi may benefits din siya for you. And then naisip ko lang dun sa shinare ni Pepper kanina na na example niya. Yung dun sa communication, siguro hindi lang siya outright na yun yung naging parang naging tawag dito, parang nangyari on that specific scenario. Pero dun sa scenario kasi na shinare niya, 'di ba, parang sinabi na bakit ko babayaran? Sinisisi yung car because parang namatay yung husband and all. It's an opportunity kasi kung sa customer service, lalo sa collections, it's an opportunity for you to act as a friend, yung empathy mo with that person. So, you try to empathize. Pero at the same time, you try to also, once na nakal mo na yung person, you try to also explain yung benefit sa kanya para
ma-divert mo siya doon sa real reason bakit ka tumatawag. This is for collections, 'di ba? Usually ano yan yung outbound calling na tatawagan mo talaga yung tao and then you have to check for payment and all. So, parang empathetic ka, friend ka in a way, pero while you're investigating the account, you're trying to get more details from that person, you're acting as a spy, being strategic para ma-get mo rin yung valuable results sa kailangan mo in the end of the call. So wala, yun lang yung parang naisip ko na example. Wow. I love Sobrang it. lakas ng pasabog. Galing. Based on experience, yan. Mhm. Sa CPS. Ang dami talaga. Patingin nga uli ng slide. Yes May, po. may nasabi yata dun sa second question about share mo, Edge. Yung Gusto ko lang communication extend yung busy kasi yung points. mga example nyo, laging ang babait. Kaya alam kong hindi nyo siya binasa. Sorry. Kaya, Babait bakit yung example. hindi ba yung mga example dun sa book? Kasi pag binasa nyo siya, medyo talaga, harsh. Ito kasing Law 14, ang para siyang pang Art of War. Ayan, Alamin mo yung information ng kalaban. Parang ganon. kung alam niyo yung Kaya Mean natuwa Girls. lang ako na na-spin nyo siya in a positive way. So, ang buti talaga ng BC. Kasi mabuti talaga yung loob Yan talaga natin. yun. Na kahit masama kayo, mabuti pa rin yung tingin namin sa inyo. Bakit naging tao? I feel like yung, like, lang, dun sa nakakaliw. boundaries, parang, ni-screen ko din yung book, no? Dito mo magagamit yung Boundaries. questions na, nawala yung word. Basta questions na ibibigay mo dun sa person. It's somewhere here. It's somewhere here. Thank you, Pepper. Sige, pag Yung nalala line of questioning, yun Ito na narinig natin. ko si Ja. May Line of sinasabi si questioning Ja sa mga kanina. people. Ay, go, Ja. Go. Hindi ko marinig. Alam po ba yung, kasi kung yung sinasabi ni Earl na kung binasa niyo yung book, ang pinakamalapit dyan na maiintindihan niyo, kung alam niyo yung movie na Mean Girls, yun na yun. Mean Yung Girls. gina- Ibot ko na eh. Gen Z kasi ako eh. Hindi, yung kaya niya lang kinaibigan yung person kasi yung sa Mean Girls kasi may grupo ng friends doon na popular. Si Regina George yung pinakasikat. Tapos may kinaibigan before nun, new student kasi yung lead. Tapos kinaibigan niya yung parang hindi naman losers, pero yung outcast. And isa sa mga outcast, talagang siniraan nung main ng It Girl. So ang ginawa nila as revenge dahil hindi siya kilala, si lead girl, pinakaibigan nila doon. At so naging spy siya to get all the information, the secrets, para lang at the end of the day, marireveal lahat ng mga baho niya sa lahat ng tao. Yun kasi yung pinaka-gist nung Law 14. Pero maganda kasi yung tama yung sinabi nila, CJ, yung sa spin about you're acting as a spy if we're using it in a work setup, not to gain information, but also to help people. Like, you're in the HR setup kasi, let's say, or kahit di HR, yung mga sinabi niyo po Ate Eloy, sinabi niyo Earl na nagka-escalation. Hindi naman pwede magsa-side lang kayo sa isang tao. So, and kahit minsan, alam mo na let's say, si VA yung may fault, or talagang wala tayong magagawa sa kanya talaga. Pero before mo pagsabihan si VA, you're getting all of the information, kakamustay mo sa touch point, aalamin mo lahat ng details, kasi at the end of the day, all the information that you have gathered, you're going to use it to de-escalate everything, to have meaningful conversations with both your stakeholder and with your resource. So, ganun kasi siya. To have the most objective outcome. Yes. Oo. Kasi, lagi namang may bias, guys. Siyempre, when there's decision being made, laging politics yan, may bias yan. Pero, we're trying to get as much information as we can. Tinatry natin siya kunin through the touch points, meeting with the client, para magkaroon tayo ng most objective POV na kaya nating makuha.
para Yes. fair yung magiging nating outcome. Kaya ka Judgment. lang namin nagiging spy. Kasi syempre, let's say si VA, malaki tiwala nila kay ano eh. Let's say kung sino yung kakausap. Let's say si Jana, kasi siya yung HR. Sorry Jana, ikaw ang ano ko. Taya ko. Kasi kailangan ni Jana malaman lahat ng information. Diba parang, be, kamusta ka? Ano nangyayari sa'yo? Tapos dahil doon, syempre, magiging vulnerable, magkakwento siya. Para sa kanila, at the end of the day, pwedeng sabihin nilang hindi maganda kasi parang feeling nila naging appeal to pity yung conversation. But you're in a way, you're really helping them out. So, yun kasi yung parang act, kaya ka nagiging spy. Pero hindi ka naman talaga spy. So, yun lang po. Ayan. Pwede nyo Thank alam, you. spy talaga si Jana. Kit pa ni Jana. Kit na spy si Jana. Sorry, kasi pasensya na, parte ng trabaho. Pag-i-espiya. Spy! Actually, Ayan. gusto ko naman po yung role na yun kasi aside sa pagiging spiya, nakaka-chismis ka pa. Yun talaga yung ano yung core ko, yung may chismis ganun. Uli Yun na lang sa message. Ika nga ay ikigai, be. Ikigai. So, yun yung ano ko, road to happiness and purpose, chismis. As a fish memory, as a Dory. Ang application niyan sa amin sa management. Kaya yun tama yun, kaya naman tayo nagwa-one-on-one, kaya tayo nagdi-Discord, kaya tayo nagsi-CSR, kaya tayo nagpa-party, mga get-together natin, is para meron tayong setting to get to know each other, one another, in a deeper level. In a way, para ang goal kasi namin as management is maintindihan lahat ng motivational drivers nyo, ano ba yung mga pet peeves nyo, ano ba yung strengths nyo, ano ba yung weaknesses nyo, not to use it against you, para mas alam namin kung paano kayo iso-support, anong client kayo ima-match, ano yung communication style na mag-work sa inyo. Lahat yun, tinatry namin alamin. So, para kaming nagbubuo ng puzzle with every VA na alam na, kunwari si Jana, alam natin si Jana ang kanyang she's a people person, yun yung strength niya. Pero hindi siya magaling sa math. So alam mo na kung saan. Sir. Oo, tapos hindi na to this is not something that we keep secret with you guys kasi as we claim, self-aware tayo dito sa VC. This is something that hindi natin pinag-uusapan sa office na secret conversation, hindi. Kasi we talk about this every day so that we can support each other ng mas okay yung ano natin, yung support system natin. Like for example, si Pepper, people person yan. Pero minsan may ADHD. So kailangan mo i-match. You have to, parang malalaman mo kasi kung paano ka mag-work with this person in the most effective way. Kasi alam mo yung kung saan siya magaling, kung saan siya hindi magaling. So ginagamit din namin yun sa kunya, may escalation nga, or kung ima-match ba namin kayo sa client na to. Yung kailangan kasi namin malaman not just yung mga skills nyo, but also ano bang sitwasyon sa bahay? How are you supported at home, 'di ba? Yun yung mga kailangan naming malaman. So yun also yung mga information na wag nyong ipagkait sa amin kasi it will help us both sa ating work dynamics. So, yun po. Medyo kami psychoanalyze din kami. Ano bang trauma ng batang to? Ano ba yung kailangan nating i-heal na trauma? Ayun, para kami mga therapist din. Ang mga VA manager. Kasi Iyan so, kasi therapist ka din, hindi ka VA manager. Na-observe din kasi natin to na kahit gaano kagaling yung team member, like skill-wise, kapag merong factors outside work, minsan na nag-prevent sa kanila na mag-perform on their best performance, kumbaga. So, kunyari, merong problema sa love life, diba? Or may problema sa bahay. So, usually, nagre-reflect siya, guys. Kahit sabihin yung magaling kayo mag-compartmentalize, lumalabas siya kapag may problem sa other facets ng life. So, yun yung important na malaman namin kasi we do not want to judge you on your worst. We want to really believe on your best side. Maraming ganyan. Ay, ba't kaya siya gano'n? Baka kasi ganito. Ganun.
So, hindi namin inaano agad na. Baka kasi ganyan talaga siya, hindi. Kahit yung mga clients, tinatry talaga namin inindihin. So, doon papasok yung empathy. It's not really to pagsamantalahan or abuse anybody or use it against you. It's to support you and to nurture you and to help And you. to guide you. And to guide. Nanay. Parang kanta yon. To Oh, hold you, to guide you, ganun. Beside me. Ayan. Kumanta siya. Ganun. Ayan, nice po. Thank you po talaga. Ang ganda. Ang pinaka-end natin for Law 14, parang yung Law 14 is a tool na hindi natin masisisik yung tool sa kung saan siya pinagamitan, but rather to the intent nung gumamit. You can use it in a good way or you can use it in a bad way talaga. So yes. Next week!